Okay, next. Yung tanong, last tanong. 10:40 na, may lakad pa po ako. 11:30. Hello Ako na, po. sabi ni Kasosyo Jerome. Gusto ko may video Kasosyo Jerome. Yung kasosyo. Ayan na, si Kasosyo Jerome. Yun, What's up, yes. Kasosyo Jerome? Kamusta yun? Kuro ba bata-bata yung mga kasosyo natin ngayon Very good, very good. Gusto ko yan. Yes po, hello po. Anong lagay, Kasosyo Jerome? Ayun, kasosyong Arvin, masaya naman, no? Lalo na nakausap din kita for the first time. Idol na idol kita eh. So, Ay, glory to God po. Salamat sa tiwala. salamat din sa mga content mo in-offer. So yun, salamat din kanina. Mamaya may tatanong kasi ako. Bukod dun sa, dun sa kanina advice nyo. Actually, sir, related ako dun sa investment, na yan eh. So, Okay po. very related. So, thank you for that advice. Pero yung tanong ko talaga ay, bukod dapat dun sa investment, ito na lang yung tanong ko, yung regarding sa original content marketing. Kasi, nung isang beses napanood ko yung isang yung vlog na regarding nga sa yung parang parang 10 things na dapat mong gawin, tapos yung isa sabi nyo yung sa original content marketing na mag-vlog, na gagawa ng sarili mo, gagawa ng vlog mo kahit basta hawakan mo lang yung camera mo, tapos magsimula kang gumawa ng vlog kahit tapos maging consistent ka lang for sabi. So yun, sabi ko, tanong ko rin yun paano ba gumawa ng original content marketing? Kasi sir, actually hindi naman sa pagmamayabang kasi may mga times na rin na na-feature na rin ako sa mga shows. Nice. Sa PTV4, minsan na rin kami nakita sa UNTV, sa SMNI, yan, nakita na rin tayo dyan. So several times sa SMNI pero yung kumbaga kasi yung ginagawa ko noon ay yung kumbaga mini-market yung sarili ko sa market via media, yung traditional media ba na TV ganyan ba. So yun yung ginagawa ko dati, yung traditional kaso feeling ko kasi dun sa ganung traditional type of marketing na magpapaano sa TV parang hindi siya effective. So parang hindi although nagbibigay sa iyo ng magandang reputation kasi nga nakikita ka sa TV, ang gandang reputation na nakikilala yung brand mo, ibig sabihin may dating yung brand mo, at yun nga sinasabi niyang malupit yung brand mo kasi nakikita ka na sa sa TV eh. So edi yun ang magandang epekto kumbaga nagkakaroon ng however kasi para sa akin parang hindi siya nakakatulong. So yung suggestion nyo na original marketing creation, original content marketing yung isang nakikita and then meron na rin pala ako Kasosyong Arvin na YouTube channel, no? Yung ko naman na nasa 500 na yung subscribers. Very good. Pero siyempre umabot ng 2 taon bago umabot sa 500. Okay na rin. Tapos yung ko naman kasi yung mga video na ginawa ko, more than 150 eh. So lang kasi yung video ko na yung kasi yung purpose lang nun ay for tawag dito, for proof of transactions lang, kasi may mga transactions kami na ginagawa na noon kasi kasi 'di ba para makapag-build ka ng trust sa iyong client, kailangan may mapakita kang proof na isa doon yung meron kang transaction sa mga nagawa. Yun. So ginamit namin yung yung YouTube para for proof of transaction. So yun yung basically yung purpose nung vlog ko. Pero hindi siya pang original content marketing, for lang proof of transaction. Ngayon, gusto ko na siyang i-elevate for doing it for original content marketing. So, ang question ko ngayon, paano siya gawing paano gumawa ng original content marketing na lalo na kapag nasa food industry ka. By the way, yung business ko nga pala, Kasosyong Arvin, ay sa takoyaki business, no? So actually right now, dati kasi ang original na business model ng business namin talaga ay yung business package partnership concept. Kumbaga na-invento ko yun na concept. So para siyang nagsisell ka ng
maliliit na takoyaki businesses, sa mga aspiring entrepreneurs na gusto magnegosyo ng takoyaki. Binubudol mo? Binubudol? Hindi naman. Ay, Hindi hindi. budol. Walang budulan ha. Sir, pwede magtanong? Budol. Teka, Regina. Pakinggan muna natin si Jerome. Patuloy muna natin. Sige po, sige. Patuloy muna natin. Kasi actually, kasosyong Arvin, yung concept ko na yun, di ba, yung maliliit na takoyaki business packages na, ano yun ang original concept kasi yung concept na yun, may naka-incorporate na business system. Actually, business research ko siya sa isang MBA program kasi nag-master's degree ako sa business ad. So, yun yung nagpa-graduate talaga sa akin. Dun na yung business model ko na yun. Na nagamit ko siya, actually maraming kumopya ng business model. Actually nasa akin yung kopya nung yung business, yung business research. Plan. Kulang na lang pa-patent para talaga sa akin talaga yung concept. Tapos ngayon nag-transition na kami. To cut the story short, nag-transition na kami into franchise business model. Sa tulong rin ng isang mentor na nag-guide sa akin na kung paano mag-shift ng into franchise business model kasi naman daw pasok naman na daw kami sa franchise business model concept. Bukod sa may business system na talaga, IPO registered na rin kasi yung aming brand name. And yung mentor ko naman mukhang nagtiwala naman ako talaga kasi isa siya sa mga founder ng isa sa mga sikat na potato business dito sa Pilipinas na nakikita sa mga mall. So, di ko lang mention pangalan niya. Pero yon, isa siya sa mga mentors ko na nagtuturo sa akin paano nga yung sa business. So, yun lang na-share ko lang. Pero yun nga, yung tanong ko lang is paano mag-create ng isang original content marketing para sa isang food business na kagaya ko at syempre din sa iba. So paano ba i-start? Paano ba Kasi lalo na kayo kasosyong Arvin sa Nova Town, yung inyong Chinese restaurant. Ayan. Kung paano pupunta yan, gusto ko mapuntahan. Punta ko yan in the future. So yun lang naman kasosyong Arvin. Okay, sige. Dali, kasosyong Jerome, thank you sa pagkwento mo. Kasosyong Regina, mamaya na ha. Sige, kay Sir Jerome paano? Sige. PM na lang kayo ni Kasosyon Jerome do sa question. Eto, dalhin muna natin yung decided na kayo. Minomotivate ko kayo na mag-content. Decided na kayo, magko-content na kayo. Malakas na loob nyo. Ngayon, usapang content naman. I-share ko sa inyo yung technique para magka-content ng malupit. Ha? Ayaw nyo yata eh. Huwag na lang kaya. Huwag na. Huwag na lang. Wala na magsisend ng stars eh. Sa Facebook, wala na magsisend ng stars eh. Huwag na lang. Joke lang. Sige na, ito na. Ito. Number 1. Tayo mga entrepreneur, napaka-bless natin sa usaping pagko-content kung tutuusin lang. Kasi ang buhay natin mismo ay isa ng content. Kahit anong negosyo nyo, yung buhay nyo mismo, content na. Kailangan nyo ma-appreciate yan na yung ginagawa nyo araw-araw, yan na yung content. So kung isipin, anong content ko? Anong content ko? Paano mag-content? Tignan mo yung buhay mo. Yan na yun mismo. Di ko alam kung magsasalita ka lang, ikwento mo yung buhay mo, o video mo yung buhay mo, yung pinagkagagawa mo. Yun na yun mismo. Naintindihan nyo ba? Nasa sa inyo na lahat. At lagi ang prinsipyo ng kasosyo, start on what you have. Ang Nova Town, nagsimula ng marketing to nung time na tinuturuan pa ni Chef Jet yung mga kasamahan namin paano gumamit ng Chinese wok. Yun ang meron kami. Yun ang content. Ang content namin, hindi yung mismong pagkain pa, yung pagwowok. Yun ang content. At dahil sa mga content na yun, nung linabas namin yung pagkain, may market na kami. Nag-roll yun. Eto na, meron na kaming isang restaurant. Nagsimula lang sa bakuran ng isa naming negosyo, sa kitchen ng isa naming negosyo, walang ginastos, walang restaurant na binili, walang pinagpagawa na kung ano, yung mismo yung restaurant namin sa kusina nung isa na, yung kusina nung isa naming negosyo. Yun yung content. Kaya tatanungin niyo ako, ano yung i-content?
Ang malay ko sa inyo, ano bang buhay nyo? Diyan nyo itutok yung mata nyo at kung ano yung ma-extract nyo dyan. Videoan nyo ng videoan kung anong pinagagagawa nyo, i-upload nyo ng i-upload. Ang fine line nga lang ng pagko-content nga sa inyo, yung moment na pipindutin nyo na yung upload. I-record kayo, video kayo ng video. Sige, video kayo ng video. Pero ang pinaka-hindrance, yung pipindutin nyo na yung post o yung upload o yung publish. At yung moment na yon ay yun na yung entrepreneurial moment between sa dating ikaw sa bagong ikaw. Pag napindot mo yun, sinasabi ko sa iyo kasosyo, bagong entrepreneur ka na. Pag napindot mo yung post button na yun ng una mong video, bagong entrepreneur ka na. Yun yung defining moment. Mag-video ka ng kung ano-ano. Mag-script ka ng kung ano-ano. I-upload mo yan, pero hanggat di mo pinipindot mo yung post na yun, yung publish button na yun, yung button na yun, walang mangyayari. Lumang negosyante ka pa rin. Anong i-content? Yung mismong ginagawa mo. Hindi ko na alam kung ano yung ginagawa mo. Maraming technique sa pagko-content. Kung ano-ano yan. At detalyado na yun. Saan katutak sa YouTube ang mapapanood nyo? Ang tanong, anong fit sa inyo? At malalaman nyo lang kung anong fit sa inyo kung magte-testing kayo na magte-testing ng kung ano-anong format. Ang una naming mga content dito sa business naming Nova Town, kung mapapansin nyo, balikan nyo yung Facebook page namin na Kumpare Forever. Ang page namin nun ay Kumpare Forever about sa storya na magkukumpare kaming business partner, kaming mga founder Magkukumpare kami yan. Si Boss Chat, nakakita nyo kanina, si Kumparing Chat. Si Kumparing Chef Jet Umali. Si Kumparing Engineer Ome at saka si Kumparing Partner Ian. Yun ang content namin sa Kumpare Forever. Alam nyo ba, ang una namin content talaga sa Kumpare Forever ay hindi naman tungkol sa luto-luto at sa Nova Town. Ang una namin content doon, motovlog yun Motovlog. Motor yun. At bago yung motor, kotse yung una naming content sa YouTube. About sa Carco TV namin. Paano namin bubuin yung kotseng Pilipinas. Kotse na Pilipinas. Kung makikita nyo, it took years. At iba't ibang format at iba't ibang transition ng delivery ng content kung ano yung gagana. Kung ako nga, eksperyensado sa content, nag-testing kung ano yung gagana. Kayo naghanap kagad kayo ng perfectong content? Walang ganun. Sinong idol nyo? Si Idol Kong TV sa pagbablog? Panoorin nyo yung unang content ni Idol Kong TV. Panoorin nyo. Makikita nyo na ibang-iba sa content niya kung saan siya sumikat. Ang unang content ni Idol Kong TV, alam nyo kung ano. Ano kasusong Arvin? Pinagmumura niya yung mga gusto niyang kabwisitang murahin. Ang dating content ni Idol Kong TV, yung murador siya. Yung content niya, murador, pinagmumura niya. May isa siyang episode noon. Ang bagal ng internet. Minumura niya lang na minumura yung yung internet provider. Yun yung isa niya. Bago pa yun, may mas luma pa. Sabi ni Christine, music video. Nagbabanda talaga si Idol Kong TV. 2017 ako nagsimula mag-content. Isa sa sikat talaga si Idol Kong TV noong time na yon. Kaya pinag-aralan ko yung proseso, yung progress ni Idol Kong TV noong time na yon. Kaya napanood ko yung unang-unang vlog hanggang nag-progress nung sana siya. Sikat na si Idol Kong TV nung nagsisimula ako mag-vlog. Kaya makikita nyo, magte-test ng format hanggang matsambahan mo yung para sa'yo. Walang perfectong content. At sa pag tinuruan ko kayo kung paano mag-content na katulad ng content ko, pag ginaya nyo yun, hindi gagana. Kasi hindi yun unique sa inyo. May nararapat na content para sa inyo. Ang prinsipyo, test, subukan. Mag-upload. May manood, wala tayong pake. Basta mag-upload ka na mag-upload. Mapipigure out mo rin yan. After 7 years, saka siya sumikat, si Idol Kong TV. Tama si Christine. May isa pang sikat na YouTuber, si Mr. Beast. Kung titignan nyo yung mga una niyang video, halos 10 taon siyang nagko-content bago sumikat. Ang tanong, kaya ba nung entrepreneurial spirit nyo na masustain yung ganong katagal
na hindi nyo maramdaman yung fame, yung success sa ginagawa nyo. Pero dahil naniniwala kayo doon, tutuloy nyo pa rin. Ang pagko-content ngayon ay entrepreneurship na rin. Susubukin ka ng tibay at paniniwala mo sa dibdib mo kung itutuloy mo pa yon. Nakaka-depress mag-content ha. Yung walang nanonood sa'yo, nakaka-depress. Minsan nga marami na nanonood sa'yo tapos biglang bumaba yung views mo, nakaka-depress. Ngayon, kakayanin ba ng dibdib mo? Parang sa entrepreneurship din. Patibayan ng dibdib yan, pero kung naniniwala ka sa pinagagagawa mo, it doesn't matter kung wala kang kita. It doesn't matter kung wala kang views. Ang magsusustain sa'yo, yung paniniwala mo na itong ginagawa mo ay malaki ang kapaki-pakinabang sa mas maraming tao. Kaya kung ano i-content nyo, paano mag-content, kung anong pinagagagawa nyo sa buhay nyo na sigurado naman akong interesting, yun na yun mismo. Huwag nyo nang pikiin pa. At don't do it for money. Usong-usong ngayon dyan sa Facebook Reels, nabibwisit nga ako. Nagsisipag-content dahil sa pera sa Reels. They missing the point. Nami-miss nila yung point na magkaroon ka ng influence, ng positive influence. Na ang baba na nakita sa Reels, kaya pinagtatatamad na sila mag-upload. They missing the point dun sa pagko-content mismo, which is yung positive influence mo sa henerasyon na to. Kahit sa entrepreneurship, ginagawa mo yan dahil sa pera, hindi ka masusustain. Susuko ka, mapapraning ka. Ang pagko-content, gagawin mo yan dahil sa pera, hindi ka masusustain. Susuko ka, madedepress ka. Gawin mo yan dahil naniniwala ka may something dyan. Hindi mo mapaliwanag ngayon, pero sigurado ka lang sa puso mo na may something dyan sa ginagawa mo. Wala man nanonood na mahabang panahon. Tutuloy mo pa rin. Malinaw ba? Discardin nyo na yan. Tip! Next tip! O sige, magko-content kayo. Eto, malapit na sikreto. Manggaya kayo ng content. Manggaya kayo. Baguhin nyo lang na content. Kung gayahin nyo man, hindi pa rin ninyo naman ginaya. Tutusin. Kayo naman yun eh. Ang bad trip lang, yung ginaya nyo, rin-upload nyo yung video nung may video. Yun ang panggagaya kalokohan. Wag yun. Gayahin nyo, sige. Basta kayo. Hindi masama may tindang siomay yung isang kanto, tapos ikaw may tinda ka ring siomay sa kabilang kanto. Kaya rin design nyo. Gayahin nyo ako, wala akong pake. Kasi ang ako ay ako, kayo ay kayo. Ang makapat lang sa salita natin, ang mga hinga sa bawat pagitan ng mga sentence natin, magkaiba pa rin yan kung tutusin. Kaya kahit manggaya kayo, it doesn't matter. Ang mahalaga lang simulan nyo mag-execute kayo. Ang lakas ng loob mo sa pagpindot ng publish button na yon, ng upload button na yon, ay hindi mo magagaya sa ginagaya mong content creator. Lakas ng dibdib mo yan. Sa'yo yan. Hindi nyo magagaya yan sa iba. O gayahin nyo yung content nila. Kung wala kayong mga content, gayahin nyo. Masimulan nyo yung 1, 2, 3. Sure naman ako, ma-motivate kayo, ma-inspire kayo, makagawa na kayo ng original content. Last resort na yun ha. Hindi ako makapag-content. Kasi si Arvin, wala akong maisip. Okay, manggaya ka. Try mo lang. Manggaya ka muna. Sabi nga great artist. Hindi. Good artist copy. Great artist steal. Kung wala kayong sariling content, wala kayong originality, manggaya kayo. Pinalad lang ako kasi nung lumabas ako sa YouTube, sobrang original nung delivery ko, yung content ko, sa akin yung message ko. Wala pa nagkwento tungkol sa failure. Yun lang ang atake ko noon. Kaya gumana. Naging totoo lang ako, naging authentic ako, at yun yung ginamit ni Lord para ma-discover ako ng mga ibang tao. Kaya kung may tip ako sa inyo, maging totoong tao lang kayo sa pagko-content nyo. Teka, mayroon na akong blinag tungkol dyan Nasaan ba yun? Nasa loob ng Kasosyo app pala. Presentation number 1. Kasosyo presentation number 1. Kung pupunta kayo ngayon sa kasosyoapp.com, pag pupunta kayo doon at pumasok kayo sa loob, kahit di kayo magbayad, may makikita kayo doong course. May academy tayo sa loob ng Kasosyo app. May online course doon na Kasosyo presentation. Pindutin nyo yun. May makikita kayo doon, Kasosyo Presentation number 1. Yung Kasosyo Presentation number 1, ako yung nag-present. Ang diniscuss ko doon, how to vlog like Arvin Urubia. Presentation number 1 yun. Presentation number 2, presentation ni Kasosyo Cha. Presentation number 3, mga ibang kasosyo, so on and so forth, hanggang mga kasosyo. Presentation number 10. Nag-present doon sila Kasosyo Ron, sila Kasosyo Loris, sila Kasosyo Tess, sila Kasosyo Reagan, si Kasosyo Lian, at iba pang mga kasosyo natin.
Punta kayo sa loob ng Kasosyo App, kasosyoapp.com, o kaya pumunta kayo sa App Store, download nyo, type nyo lang Kasosyo App by Arvin Urrubia, o sa Google Play Store, Kasosyo App by Arvin Urrubia. Download nyo yun, pasok kayo sa loob. Kahit di kayo magbayad, ma-access nyo yung presentation ko, How to Vlog Like Arvin Urrubia. Shinare ko doon yung technique ko kung bakit kahit nagsasalita lang ako ng walang sound effect, walang music, napapaupo kayo ng matagal at tatatapos nyo hanggang dulo. Shinare ko doon yung technique ko. Kung bakit simula ng vlog ko hanggang katapusan, nape-permiss kayo kahit walang tugtog. Kahit walang effects. Nagsasalita lang ako, mukha ko lang ang kita nyo. Bakit kayo enganyong tapusin hanggang dulo? Shinare ko doon yung sikreto ko. Nasa loob ng Kasosyo App. Punta kayo, kasosyoapp.com. Pasok kayo sa loob. Kahit di kayo magbayad. Libre yun. Ayos? Ayos, Kasosyo. Lahat na kayo, vlogger ha? Bakit gusto Yes, dumami yung kasosyong vlogger? Kasi dumadami yung walang kwentang vlogger. Pues magpadami rin tayong may mga kwentang vlogger. Para patas. Tama. Ayos. Okay. Salamat po sa Arvin ha. Shoutout ko muna mga kasosyong nagko-content din na malapit sa aking puso. Sila kasosyong Ron Moreno. Meron silang podcast. Indano ko rin kayo ha. Minotivate ko rin kayong mag-podcast, di ba?